Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay Renny Boy Tuya, shout out kay Ariel Madla. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Alam mo Kaukaw, tama. Sabi ni Ivory. Ngumiti si Han Sanchen, sino sa mga taong nabubuhay sa lupa, lalo na ang mga tao, ang hindi makakaalam ng maluwalhating kasaysayan ng tatlong kaharian sa lupa. Sa panahon ng kaguluhan, mga bayani ang lumilitaw, bukod pa rito, mas maraming bayani kaysa sa huli, at ang bawat isa ay mas kabayanihan kaysa sa huli. Maging ang tapat at matapang na Guan Erye, ang walang kapantay na general na lubo na kayang harangin ang 1,000 kaaway, o ang magiting at walang pigil na Changshan Zhao Zilong. O si Julio, na napawi sa isang kisap mata, at si Zhu Guolang, na matalino at maparaan, literary man siya o martial artist, ito ay isang heroic na panahon na hindi mo man lang natapos sa isang araw o isang gabi. At ang Kaukaw ay walang alinlangan ang pinaka-personal na bayani sa kanila. Maaari niyang kilalanin ang mga tao at gamitin ang mga ito ng mabuti, upang magawa ng kanyang mga nasasakupan ang kanilang makakaya, ngunit likas din siyang maghinala at magkaroon ng labis na negatibong pananaw sa maraming bagay, ngunit sa pangkalahatan, gaya ng sinasabi ng mga tao, siya ay isang may kakayahang ministro sa pamamahala sa mundo at isang bayani sa panahon ng kaguluhan. Sa totoo lang, bagamat napakawalang awa ng ginawa ni Kaukaw, at sinabi pa niya na mas gugustuhin niya akong turuan akong ipagkanulo ang mundo kaysa hayaan akong ipagkanulo ako ng mundo, sa katunayan ay may mabuting panig din siya sa pamamahala sa mundo. Sa ilalim ng kanyang pamamagitan, ang mga puwersa ng pamilya Xiaohao, ang ilan sa orihinal na apelyido ng pamilyang Cao, hindi lamang hindi nag-away sa isa't isa sa korte tulad ng nakita ng karamihan sa atin, ngunit palaging tapat sa kanya. Sa katunayan, ito mismo ang makapagpapaliwanag ng Kaukaw ang taong ito ay napakahusay. Ang gusto mong sabihin ay ang matandang Panginoon ng lungsod ay isang puwersa, tulad ng mga likas na tao ng pamilyang Cao, at ang pamilyang Xiaohao ay tulad ng pamilyang Xiaohao, kasunod ng pagbangon ni Kaukaw. Ang isa sa dalawa ay ang pangunahing pamilya, at ang isa ay ang nagtatag ng dinastiya, bagaman ang dalawa ay maaaring magkasamang mamuhay ng mapayapa sa kabila ng kanilang mga mabubuting gawa, dapat ba itong maging isang bagay? Oo, sinabi ni Ivory, bagamat tila may salungatan sa pagitan ng dalawang puwersa sa ngayon, bilang taong namamahala, kailangan mong subukan kung paano mo namamagitan dito upang maging komportable ang magkabilang panig. At the same time, opportunity na sila para makipag-ugnayan sa isa't isa. They will always be your people, which means we will always work together in the future. Maraming tao sa mundo na pwedeng mag-share ng hirap, pero kakaunti lang talaga ang makakasama ng saya. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng maagang pakikasama ngayon, maaari tayong magkasundo hanggat maaari habang nagbabahagi ng hirap. Tumanggo si Han Sanchen, may katuturan ang sinabi ni Ivory. As for the specific practical methods, I have some ideas, let's see how. Say it, si Han Sanchen ay nakinig ng mabuti at mapagpakumbaba. What I want is to expand Yet Ian City medyo. Sinabi ni Ivory, halimbawa, maaari tayong mag-set up ng 3 garrison area sa labas ng Yet Ian City. Ang 3 lugar na ito ng garrison ay maaaring bumuo ng isang tatsulok. Ang panig na ito ay kabilang sa pamilyang Cao, ang panig na iyon ay kabilang sa pamilyang Zhou, at ang kabilang panig ay kabilang sa pamilyang Shangguan. Ang ating mga tauhan ang may pananagutan sa pagbabantay sa gitna ng lungsod. Sa ganitong paraan, ang mga tao sa labas ay maaaring tumugon sa ating mga tao. Sa kabilang banda, kung anumang partido sa labas ay biglang naging hindi maaasahan, ang ating sariling sistema ng depensa ay hindi gumuho. Ang pinakamahalagang bagay ay, ang 3 alon ng mga tropa ay wala sa lungsod, ibig sabihin,
Ang tatlong alon ng mga tropa ay natural na nasa labas ng jurisdiction ng Yetian City, sila ay ganap na nasa kanilang sariling istasyon at sumusunod sa utos ng kanilang sariling pamilya. Sa ganitong paraan, hindi ba titigil ang lahat sa paglabag sa ilog? Nakangiting sabi ni Ivory, kasabay nito, paano kung gagawin natin, madali itong malutas. Hanggat ang sino man ay pumasok sa Yetian City, natural na siya ay kikilos ayon sa mga patakaran ng Yetian City. Halimbawa, kung ang isang residente ay lumabag sa batas habang nasa Yetian City, pagkatapos ay kikilos siya ayon sa mga patakaran ng Yetian City, hindi mahalaga kung sino siya sa oras na ito, ang pagkakakilanlan, kahit na ikaw, ang Panginoon ng lungsod, ay maaaring magpakita ng halimbawa, kahit na lumabag ka sa batas, ito ay magiging pareho pa rin. Naiintindihan ni Han Sanchen ang prinsipyong ito kapag ang emperador ay lumabag sa batas at ang mga karaniwang tao ay parehong nagkasala. Sa ganitong paraan, ang mga taong nakatalaga doon ay masunurin at natural na hindi nasa ilalim ng jurisdiction ng Yetian City, ngunit ang Panginoon ng lungsod ay palaging namamahala sa Yetian City at hindi magiging desentralisado. Ano sa palagay mo? Mahinang ngumiti si Han Sanchen, tila kailangan kong maging maswerte na nakahanap ako ng mabuting asawa. Ang pamamaraan ni Ivory ay talagang napakahusay. Ang paraan ng garrisoning ng mga tropa ay talagang mabisang makakalutas ng maraming problema. Ang isang mabuting asawa ay hindi lamang dapat matalino, ngunit maalalahanin din, kaya, gusto mo bang hulaan ko kung ano ang gusto mong gawin ngayon? Pagkarinig sa mga salita ni Ivory, hindi napigilan ni Han Sanchen na maging interesado, so magical. Alam mo pa ba kung ano ang gusto kong gawin ngayon? Sigurado. Then tell me, gusto mo talagang pumunta sa bahay ni Pei ngayon, tama ba ako? Pagkarinig nito, hindi na nakatiis si Han Sanchen at humagalpak ng tawa. Bakit? Kahit na halos lahat ng Zhou family, Cao family, at Shangguan family ay ipadala, ang kabuoang lakas ay magiging 50,000 hanggang 60,000 lang sa pinakamaraming. Bukod dito, ang mga taong ito ay nangangailangan pa rin ng ilang espesyal na pagsasanay. Kaya, magiging mahirap para sa kanila na italaga ang kanilang sarili sa epektibong pagtatanggol ng lungsod sa maikling panahon. In other words, city defense force sila, but they are definitely not a city defense force that can win with quality. Ibig sabihin kapag umatake ang kalaban, aasa lang sila sa 50,000 to 60,000 people, plus the thousands of disciples you have recruited, and there are only few thousand people left in our alliance, but in fact, fierce battle pa rin ito. Ang sitwasyon ay napaka hindi favorable para sa amin. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng pamilya Pei ay epektibong makakatulong sa paglutas ng mga problemang ito. Kasama ang Ant-Man clan at ang bagong itinayong mga depensa ng lungsod, kasama ang mga epektibong hakbang sa itaas, hindi bababa sa nag-aatubili na maniwala sina Han Sanchen at Su Yingxia na talagang ginawa nilang isang bar aisles na bakal ang Yetian City. Masayang ngumiti si Han Sanchen. Sa totoo lang, si Ivory lang ang nakakaintindi sa kanya sa mundong ito. Ang pamilya Pei ay talagang napakalayo dito. Siyempre, walang ideya si Han Sanchen na pumunta sa saklaw ng impluwensya ng pamilya Pei, gayunpaman, mayroon siyang intensyon na sumulat sa pamilya Pei upang humingi ng suporta. Ang dahilan ay talagang katulad ng sinabi ni Ivory. Ang Yetian City ay mayroon na ngayong pamumuhunan mula sa 3 malalaking pamilya, at ang kinabukasan nito ay maaaring hindi na kasing simple ng isang trading city lamang. Maaari itong maging isang signature city. Hindi lamang ito magbibigay ng sapat na suportang pinansyal para sa Han Sanchen, kundi maging isang malaking PowerPoint para sa Han Sanchen sa labas ng Burning Bone City, tulad ng mga sikat na tindahan. Kung gayon, ang pag-unlad at kaligtasan nito ay napakahalaga. Sa makatuwid, ang Han Sanchen ay dapat gumawa ng napapanahong mga pagsasaayos sa kasalukuyang Yetian City kumpara noong una siyang umalis mula sa Yetian City. Naniniwala ako na sa relasyon na tinanggap niya ang mga kabataang lalaki ng pamilya Pei bilang kanyang mga alagad, hindi magiging malaking problema para sa pamilya Pei ang magpadala ng ilang tropa para suportahan siya. Plano kong sumulat sa pamilya ng Pei para humingi ng suporta, ngumiti si Han Sanchen at sinabing, anyway, tinulungan din tayo ng Pei family sa battlefield. Higit pa rito, ang ilan sa kanilang mga puwersa ay medyo malapit sa atin. Kung kaya nating pakilyusan ang humigit kumulang 100,000 tropa,
kung gayon. Kahanga-hanga ang pakiramdam ni Han Sanchen sa pag-iisip lamang tungkol dito. Sa panahong iyon, ang Yetian City ay magkakaroon ng halos 200,000 tropa, ang sino mang gustong lumipat dito ay dapat isaalang-alang ito ng mabuti. Okay, marahan na ngumiti si Ivory, ngunit, muli, ang mga tao ng ibang tao ay palaging mga tao ng ibang tao. Kailangan nating maging matatag sa ating sarili, kaya't ang ating planong mag-recruit ng mga tao ay dapat na maipatupad sa lalong madaling panahon at dapat na maipatupad ay nasa lugar, paalala ni Ivory. Tumango si Han Sanchen, huwag kang mag-alala, hindi ako magre-relax sa bagay na ito, sabi ni Han Sanchen. Maggabi na, magpahinga na tayo, pagdilim na, kailangan na nating sumugod sa Yetian City. Tsaka, after return ng Yetian City, I estimate na magiging abala ka pa sa pagse-set up ng mga depensa sa loob ng ilang araw. Kapag tapos na ang Yetian City, kailangan mong sumugod ng walang tigil sa pagsunog ng Bone City, then there will be a real hard battle. Oo, malapit na ang paglalakbay patungo sa nasusunog na Bone City at ito ang lugar kung saan susunod na dapat nating puntahan. Pagkaraan ng napakatagal na paikot-ikot, nakarating na rin sa wakas si Han Sanchen sa lugar na puno ng misteryo at iba't ibang kaayusan mula pa noong una. Siya mismo ay may inaasahan na pumunta doon, umaasa na ang lahat ng mga misteryo ay malulutas kapag siya ay pumunta doon, ngunit mayroon din siyang isang uri ng takot at pagkabalisa tungkol doon, dahil ang lahat ay nakaturo doon, at ito ay dapat na isang lugar na parang lawan ng dragon at yungib ng tigre. Sa pag-iisip nito, tumayo si Han Sanchen at kinuha si Ivory upang magpahinga. And almost at the same time, inside the famous store, biglang lumabas ang napakaraming tao mula sa isang sulok. Bagamat isang pangkat ang grupong ito ng mga tao, halatang 2 tropa sila. Ang tropang nakasuot ng itim ay parang itim na hangin sa madilim na gabi, sa pagdaan nito, tanging huni ng hangin ang maririnig ngunit walang anino ng hangin na nakikita. Bagamat ang isa sa kanila ay nakasuot din ng itim, lahat sila ay may mga palamuting pilak puti sa kanilang mga balikat, sila ang nasa unahan ng hukbo at ang pinakamabilis, nakatingin sa kanila, parang isang piraso ng liwanag ng buwan ang dumaan. Hindi nagtagal, mabilis na nakarating ang mga tropa sa bundok kung saan matatagpuan ang sikat na tindahan at umakyat hanggang sa taas. Gayunpaman, nang ang grupong ito ng mga tao ay lumaban sa sikat na tindahan, ang sikat na tindahan ay wala ng laman, hindi lang nila makita ang isang tao, ngunit marami sa mga bagay sa sikat na tindahan ay nanakawan na. Ang isa sa 2 nangungunang lalaki ay halos lahat ng mga palamuting pilak sa kanyang mga balikat, at ang isa ay nasa likuran niya ng kaunti, siya ay nakasuot ng ganap na itim, ngunit ang sombrero sa kanyang ulo ay napakaganda. Parang late na tayo, malamig na sabi ng lalaking nakaitim na may sombrero. Walang sinabi ang lalaking may pilak na medalya sa kanyang balikat, at mabilis na sinuri ng kanyang mga mata ang buong nayon na parang mata ng agila. Walang natira sa nayon, pero, biglang tumahimik ang kanyang mga salita, at bago pa makapag-react ang ibang tao, biglang nagsama-sama ang kanyang anyo, at diretsyong nawala sa lugar sa susunod na segundo, sa oras na nag-react ang kausap, bumalik na siya sa dati niyang posisyon. Gayunpaman, mayroon na siyang isang tao mula sa isang sikat na tindahan sa kanyang mga kamay. Iyon ay isang utusan. Sa pagtingin sa kanyang mga damit, masasabi mong nagtatrabaho siya sa isang sikat na tindahan sa buong taon, nanginginig ang lalaking ito. Natakot siya. Mula nang magsimula ang labanan, nang utusan ng may-ari ng nayon ang lahat na kabkuban ang Han Sanchen, hindi sinunod ng taong ito ang utos at sumama sa labanan, sa halip, pumili siya ng isang liblib na lugar na mapagtataguan. Napakasimple din ang dahilan, alam niyang handyman lang siya at walang kapantay. Hindi siya magaling sa pakikitungo sa mga ordinaryong kaaway, ngunit kung gusto niyang harapin ang isang walang katulad na Panginoon tulad ni Han Sanchen, ang kanyang buhay ay magiging walang kabuluhan. Sa makatuwid, pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya siya na sa halip na tumakbo sa harap na linya upang maging kumpi ng kanyan, maaari rin siyang maging mapagpakumbaba at makahanap ng isang lugar na mapagtataguan. Sa ganitong paraan, syempre mamamatay siya kung siya ay natuklasan, ngunit kung siya ay hindi natuklasan, siya ay makakatakas sa kanyang buhay. Sa ganitong paraan, ito ay mas mahusay kaysa sa direktang kanyan kumpi. Pagkatapos, bagamat narinig niya ang ulat ng digmaan at nalaman niyang natalo ni Mingmen si Han Sanchen,
nagtatago pa rin siya sa oras na iyon. Ang pangunahing dahilan ng pagtatago ay talagang napakasimple, ibig sabihin, natatakot siyang masettle ng Kyuhao, kaya palagi niyang binabalak na magtago hanggang sa tuluyang maibalik ng sikat na tindahan ang dating sigla bago tahimik na lumabas. Napakaraming tao noong mga oras na iyon, kaya natural, ang may-ari ng nayon at ang mga taong nasa itaas niya ay hindi masyadong nagpapansinan sa kanyang maliliit na alipores, at ang pagkakataong matuklasan siya ng kanyang sarili ay napakaliit. Gayunpaman, bago siya makapaghintay hanggang sa oras na iyon, sumiklab muli ang alitan sibil sa sikat na tindahan, kaya walang ibang pagpipilian, ang taong ito ay kailangang magpatuloy na manatili doon hanggang sa maging mapayapa muli ang sitwasyon. Ang magandang balita ay hindi talaga nagtagal ang digmaan, sa maikling panahon, ang digmaan ay ganap na hamupa, at ang nayon ay napakatahimik na ang mga tao ay nakaramdam ng takot. Gayunpaman, ang maingat na lalaki na ito ay hindi pa rin naglakas loob na lumabas. Sobrang tahimik sa labas, sobrang tahimik na hindi makapaniwala, kaya hindi siya naglakas loob na lumabas ng padalos-dalos. Walang paraan, siya mismo ay isang taong may kasalanan, kung ang may-ari ng baryo at ang alon ng mga tao ay mahanap siya bilang isang deserter, tiyak na mamamatay siya sa isang napaka-tragic na paraan. Gayunpaman, kung makatagpo siya ng isang kaaway, na inihambing ang paglilinang ng kaaway sa kanyang sarili, siya ay mamamatay din ng malungkot. Sa makatwid, dapat siyang mamuhay ng mas mahirap kaysa kaninuman, at dapat siyang manindigan hanggang sa ganap na walang panganib. Pero ang hindi niya inaasahan ay habang naghihintay siya ng husto ay bigla niyang narinig ang tunog ng mga alon ng tropa na papasok mula sa labas. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagtatago, ngunit diretso siyang nahuli ng kung sino, at nasa labas na siya bago niya. Maisip kung ano ang nangyayari, ibinagsak ito ng lalaki sa lupa at malamig na tinignan, bakit ikaw na lang ang natitira sa sikat na tindahan na takot na kaya niyang takutin ang sarili hanggang mamatay? Nasaan na ang ibang tao? Anong nangyari sa tindahan na ito? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!